Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid. Salamat sa muli lang namang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Rani Cometa, at makakasama ninyo sa loob ng mahigit isang oras na pagtalakay ng mga salita po ng ating Panginoon. Kanina po ay nagkaroon tayo ng divine service, nagkaroon po tayo ng fellowship, although ilan lang yung kasama nating kapatiran dito. Actually, yung family lang po namin at ilang kamag-anak ang kasama po namin kanina dito po sa bahay dahil siyempre bilang pakikiisa po sa programa ng ating gobyerno, pakiusap ng ating gobyerno. So, sa lahat ng mga kapatiran na nandyan po sa Naga, sa Milaor, Sagrada at maging dyan po sa Kigatos, patuloy lang po tayong mag-pray na ma-lift na po itong tinatawag na community quarantine sa buong Luzon upang sa gayon po ay makabalik na po tayo doon sa ating sama-samang pagtitipon at pagsamba po sa ating Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. So ngayon pong hapon, gaya po ng aking naipangako, ang pag-aaral natin ngayon ay sa pamamagitan po ng yung mga tanong nyo, kung kayo po ay may mga tanong na gusto po ninyong talakayin ngayon, ay tatalakayin po natin yan sa mga oras na ito. So medyo inayos ng konti ng aking pamangkin ang ating Facebook Live. Amen. At siguro tingnan muna natin yung mga tanong na pwede po nating talakayin sa mga oras na ito, Praise the Lord. At kanina may nag-message sa atin kanina, Praise God. May nag-message po sa akin kanina kung pwede raw pong talakayin yung Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9. Yun po ang request sa atin kanina. So, tingnan natin kung ano po ang sino ba yung nag-message sa atin kanina? Baka pwedeng mag-message ulit. Di ko na kung saan ko yun nabasa. Pero meron pong message sa atin kung pwedeng talakayin ang Colossians chapter 2 verse 9. Amen. Parang Cielo ang apelyido niya. Tama ba? Tingnan natin, Praise God. Parang doon yan siya sa yung sa live Facebook natin kanina sa Divine Service. Doon siya nagtanong. Tingnan natin. Hindi na, wala na dito. Praise the Lord. Pero anyway mga kapatid, parang Joseph Cielo. Ano ba to si Joseph Cielo? Parang taga-Naga ito si Joseph Cielo. Okay. So paki-ano na lang kung makapag-message po ulit. Pero talakayin natin yung yung Colossians chapter 2 verse 9. Wala po tayong masyadong maipapakitang dyan sa screen dahil hindi ko po ito
di ko pinaghandaan yung ituturo ngayon dahil nga po sa mag-entertain tayo ng mga tanong sa ating mga ka-Facebook, mga ka-Facebook Live. So, tingnan natin kung ano yung mga tanong nila. So, unang tanong po na nabasa ko kanina, yung tungkol po sa Colossians chapter 2 verse 9. Amen. Basahin muna natin, So, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia tungkol sa Colossians chapter 2 verse 9. Okay? Yan. Naka-live na ba tayo, Hindi ko nakikita dito, Naparawa. Okay, basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 9. Ang nakasulat po dyan sa chapter 2 verse 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo po nung noong panahong 325 AD, meron pong sumulpot na doktrina, nung panahon na yan, na ito po ay lumaganap hanggang sa ating kapanahunan at tinangkilik ito ng maraming mga tagapagturo. Noong panahon po kasi, ang paniniwala talaga ng marami, karamihan, lalong-lalo na yung nandyan sa Biblia, ang dominant belief nung panahon, bago po yung tinatawag na panahon ng 325 AD, kagaya po ng nakasulat sa Biblia, meron lamang iisang tunay na Diyos. Kung tawagin yan sa modernong kapanahonan natin ay apostolic faith. So, yan po yung dominant belief nung panahon, meron lamang iisang tunay na Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, noong 325 AD, nung ito pong si Emperor Constantine ay maging emperor ng Roman Empire, 314, naging emperor naging co-emperor itong si Constantine, and paglipas pa ng ilang panahon ay naging emperor na po siya. So, mga 324 AD yata, parang ganyan, naging emperor itong si Constantine. Ngayon, yung kanyang kaharian nagkaroon ng parang na-threaten dahil po sa Athanasian at saka Arian controversy. Nagkaroon po ng pagtatalo itong si Athanasius at saka si Arius tungkol po sa kung sino si Kristo, Kung sino po itong si Kristo. Ito kasi si Arius naniniwala na si Kristo ay tama ba ako? Si Arius ay naniniwalang si Kristo ay hindi Diyos, at si Athanasius naman, naniniwalang si Kristo ay Diyos na hiwalay doon sa Ama. So, noong 325 AD, talayunin ni Constantine na mapagkaisa ang kanyang empire, Roman Empire. Nagpatawag po siya ng council noong 325 AD. Parang May 20, 325 AD. So, nung nagpatawag po siya ng council, wala siyang pakialam kung ano yung mapagkasundo ang doktrina. Basta ang mahalaga po ay magkasundo sa iisang doktrina. Ang objective ni Constantine, hindi ma-divide yung kanyang kaharian. So, mga 300 bishops po ang umatin yan sa panahon na yan, 325 AD. Ngayon, doon sa 325 AD na yan,
ay nagkaroon po ng tinatawag na pag-uusap kung alin yung tama. At dyan po sa panahon na yan, napagtibay, no? Napagtibay na si Kristo po ay Diyos na iba doon sa Ama. Yan. Mali naman po yung turo ng iba na si Kristo raw po ay ginawa lang na Diyos noong 325 AD. Actually, hindi po siya ginawang Diyos doon. Dati ng Diyos si Kristo nandyan sa Biblia. Kaya lang, noong 325 AD, in-establish po yung katuruan na yung Ama ay Diyos, si Kristo ay Diyos, no? Na magkaiba, magkahiwalay. And then nabanggit din ng konti, no, nasagi din doon yung tungkol sa Holy Spirit. Pero hindi po yun ang, kumbaga, naging official na pasimula ng doktrina na lumaganap mula 325 AD, lumaganap po yung ganyang doktrina. Pero actually, nung 325 AD, hindi pa po gaanong klarado yung doktrina na yan. Ano? Although nabanggit na yung Father na Diyos at saka si Kristo Diyos, ibang Diyos, no? Yung Holy Spirit hindi pa gaanong matibay yung aral tungkol diyan, ano, noong 325 AD. Pero ito po yung for the sake of information, ito po yung naging creed or statement of belief, no? Na pinormulate po noong Council of Nicaea, no? Kaya noon mayroong batas na pinalabas itong si Constantine na sino man po na sumalungat sa mga pagkasunduan na doktrina doon sa Council of Nicaea, ito po ay papatayin. Kaya nagkaroon po ng statement of belief sa panahon na yan, na yun ang sinunod sa Roman Empire. Pag hindi ka nakiisa sa ganoong pananampalataya o paniniwala, excommunicated ka o kaya ay papatayin ka. So nagkaroon ng tinatawag na state religion nung panahon, no? So nung 325 AD, ito pong si Arius, yung kanyang doctrine, ni-reject po ito. At ang tinanggap na doktrina ay itong kay Athanasius, no? Kay Athanasius. Ngayon, ito po yung naging statement of belief doon sa napag-usapang doktrina. Ito po yung original doctrinal statement na pinormulate po sa panahon ng Council of Nicaea, no? In relation to the Godhead. Ang sabi po ay ganito, no? We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things, visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, only begotten, that is of the nature of the Father. Yan, pareho sila ng kalikasan ng Ama. Yung anak, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, of one substance with the Father, by whom all things were made, both things in heaven and things on earth, who for us men and for our salvation came down and made flesh and assumed man's nature, suffered and rose the third day, ascended to heaven, and shall come again to judge the quick and the dead, and in the Holy Ghost. Yan, binanggit din yung Holy Ghost, no? Doon sa taas binabanggit yung God the Father, no? God the Father Almighty, at saka si Jesus Christ bilang Diyos din, no? Pareho siya ng nature sa Father. So kaya nagkaroon na ng dalawang Diyos sa panahon na yan, no? Yung God the Father saka si Jesus Christ, the same ang nature doon sa Father. Sabi diyan, God of God, Diyos ng Diyos, Light of light, very God of very God. Yan yung sabi, Now, ituloy natin, ang sabi niyan dito ay, and shall come again to judge the quick and the dead.
and in the Holy Ghost, but the Holy and Apostolic Church anathemizes. Pag sinabing anathemizes, parang hahatulang ka, no? Anathema, sumpa, ano? Anathemizes those who say that there was a time when he was not, and that he was made from things not existing, or from another person or being, saying that the Son of God is mutable or changeable. So kaya dito po, noong 325 AD, nagkaroon po ng ganitong doktrina. Dahilan po yan sa awayan ni Athanasius at saka ni Arius. Parehong mga religious leader ito. So, yung nangyari po noong 325 AD, nireject po yung doktrina ni Arius, no? Yung Arianism. Nireject po yon at gumawa sila ng statement of belief or doctrinal statement. Ang sino mang sasalungat doon sa ganoong statement of belief, ito po ay i-anathemize, susumpain, papatayin, ano? So yan po ang mangyayari sa kanila. Now, after noong Nicaea, hindi pa po nagtapos yung labanan between Arius and Athanasius. Sa loob po ng halos 60 years, naging siso battle po ito doon sa dalawang religion na yan. Yung Athanasian at saka yung Arian, naging siso battle. At ayon po sa history, mga kapatid, ano, ito pong si si Arius ay nagpadala po ng tinatawag na conciliatory letter kay Constantine para buksan muli yung issue. So, kumbaga parang nagkaroon ng apila, no? Nag-apila siya na buksan natin muli ang issue. So, yung council po na ginanap sa Tyre noong 335 AD, nabaliktad yung decision, no? Nabaliktad yung decision ng Nicene Council. No, nabaliktad, ano? At ito po ay pumabor sa Arianismo or Arianism. So si Athanasius po ay umalis, no? He went into exile at si Arius po, no? Dapat siya na po ang magiging bishop ng Rome nung panahon na yan. Kaya lang siya po ay namatay. Yung halimbawa ngayong gabi, dapat sunod na araw itatalaga na siya bilang obispo, namatay po si Arius. So ito naman pong si Athanasius, ito po ay nabanis 5 or 6 times during this period. At grabe po ang conflict sa pagitan ng Arius at saka ng Athanasius. Actually, giyera yan patayan pa nga ang nangyayari dyan. Ano? Nagkakaroon ng labanan sila. Pero ito pong si Athanasius talagang matindi, no? Talagang kumbaga sa persistent po itong si Athanasius. At noong 381 AD, sa pamamagitan po ni Emperor Theodosius, nagpatawag po siya ng council doon sa may Constantinople, no? Nagpatawag po siya ng council doon sa Constantinople at ang issue po ay na-resolve doon sa Constantinople. So, the issue was resolved at itong council na ito ay ginawa po matapos na mamatay po itong si Athanasius, ratified the Nicene Statement, also settled another great issue that had been raging after Nicaea, namely the relation of the Holy Spirit to God. Dito po sa 381 AD, nagkaroon muli ng pag-uusap dito, no? Actually, itong usapan na ito ay wala na, nabatay na rin po dito si Athanasius, ano? Yung council na ito, yung usapan na ito ay ginawa after the death of Athanasius. At dito po ay na-resolve, no, ni-ratify yung Nicene Statement at ni-resolve po ano ang relationship ng Holy Spirit sa Godhead, sa pagka-Diyos. So kaya, officially, noong 381 AD, dyan na po nabuo officially
yung doctrine of the Trinity. Ito po yung aking sinasabi sa inyo na isang doktrinang nabuo, umpisa noong 325 AD at na-ratified, pinagtibay noong 381 AD, and at the same time, yung Holy Spirit ay kanila pong pinagtibay na isa ring Diyos, kapareho sa Ama at kapareho sa Anak. So officially, nagkaroon ng tinatawag na Doctrine of the Trinity. Kailan yan? Noong 381 AD. At ito na po yung naging statement of belief o yung creed kung tawagin noong 381 AD. Yan, 381 AD. Ang sabi po ng Athanasian Creed ay ganito: whoever will be saved before all things, it is necessary that he hold the Catholic faith. So ito po ay Catholic faith, Roman Catholic Church. Kaya nga RCC, Roman Catholic Church, Universal Church of Rome, no? Kaya saan man pumunta ang Roman Empire, hindi lamang po pananakop dahil sa mga samsam o mga kayamanan ng bansa na sinasakop nila, kundi pinapalaganap nila itong doktrinang ito, itong katuruan na ito. Kailangang mag-submit kayo sa religion ng Rome, at ito po yung tinatawag na Roman Catholic Church or the RCC, Universal Church of Rome. At itong doktrinang ito na Trinity na lumitaw noong 381 AD, officially na itatag noong 381 AD sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng emperor ng Roman Empire na sino yon? Si Theodosius, no? Gumawa po sila ng statement of belief. Ang sabi po ay ganito: whoever will be saved before all things, it is necessary that he hold the Catholic faith, which faith except everyone do keep whole and undefiled, without doubt he will perish everlastingly. And the Catholic faith is this, no? Catholic faith is this, that we worship one God in Trinity, and Trinity in unity, neither confounding the persons, nor dividing the substance. For there is one person of the Father, another of the Son, another of the Holy Ghost, but the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost is all one. The glory co-equal, the majesty co-equal. Such as the Father is, such is the Son, and such is the Holy Ghost. The Father uncreate, the Son uncreate, the Holy Ghost uncreate. The Father incomprehensible, the Son incomprehensible, the Holy Ghost incomprehensible. The Father eternal, the Son eternal, and the Holy Ghost eternal, and yet they are not three eternals, but one eternal. As also there are not three incomprehensibles, nor three uncreated, but one uncreated, and one incomprehensible. So likewise, the Father is almighty, the Son Almighty, and the Holy Ghost Almighty. Yet they are not three Almighties, but one Almighty. So the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. And yet they are not three gods, but one God. So likewise, the Father is Lord, the Son Lord, the Holy Ghost Lord. And yet not three Lords, but one Lord. For like as we are compelled by the Christian verity to acknowledge every person by himself to be God and Lord, so we are forbidden by the Catholic religion to say there be three gods or three lords. The Father is made of none, neither created nor begotten. The Son is of the Father alone, not made nor created, but begotten. The Holy Ghost is of the Father and of the Son, neither made nor created, nor begotten, but proceeding. So there is one Father, not three fathers. One Son, not three sons. And one Holy Ghost, not three Holy Ghosts.
And in this Trinity, none is afore or after another. None is greater or less than another, but the whole persons are co-equal together and co-equal. Co-eternal together and co-equal. So that in all things, as is aforesaid, the unity in Trinity and Trinity in unity is to be worshipped. He therefore that will be saved must thus think of the Trinity. So yan po, ayan po yung Athanasian Creed. Nandito po yan nakasulat sa libro na aking binabasa. So, ayan. So mayroon po, balikan ko na yung Colossians chapter 2 verse 6. Para binigyan ko lang po kayo ng background, paanong nangyari na nagkaroon ng doktrinang lumitaw, lumaganap mula po noong 325 AD na officially isinabatas noong 381 AD, lumaganap po yan hanggang sa ngayon. Although ngayong panahon medyo nagkaroon na ng mga iba-ibang pananaw tungkol sa doktrinang yan, but still ganun pa rin po ang nilalaman ng kanilang doktrina, merong tinatawag na economic trinity, merong pag sinabing economic, parang hindi permanent yung kanyang pagka-trinity, o meron namang talagang from head to foot trinity talaga. So yan pong doktrinang trinity na yan, iyan po mga kaibigan at mga kapatid, na isabatas lang noong 381 AD. Inumpisa noong 325 AD nung si Athanasius po si Constantine po ay nagpatawag ng pagpupulong para i-resolve ang alitan sa pagitan ng Arians at saka ng Athanasians. So, na-resolve nila yon, nagkaroon sila ng statement of belief. Pero hindi pa po officially yung Trinity ay establish na doon. Although nabanggit na yung Father na Diyos at si Kristo na Diyos, iba doon sa Ama, pero yung Holy Spirit hindi gaanong dinefine sa panahon na yan. Noong 381 AD, doon po officially na-define yung Trinity. At ito po ang isinabatas, naging official na doktrina ng Roman Catholic Church. Yeah. O kaya ngayon, ang nangyari, mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lumabas yung ganyan. Wala yan sa Biblia, sa Old Testament at sa New Testament. Wala kang mababasang God the Son sa Bible. Walang ganyan. Maliban na yung doktrina nila ay yung religion nila ay gumawa ng sariling Biblia at ilagay sa Biblia yung salitang God the Son. Kasi mayroon na akong nabasang Biblia yung Biblia na magandang salin, ano ba yun? Anong Biblia ba yung nabasa ko mga kapatid na magandang buhay yata yun? Tingnan ko nga yung aking record mga kapatid, yung God the Son, meron na meron na akong nabasang ganyan na nilagyan na nila yung Biblia ng God the Son. O di, mas lalong matindi na. Pagka ginawa mo na yung salitang God the Son, o di talagang maliwanag na maliwanag. Salita ng buhay yata yun. Salita ng buhay. Yung talatang John chapter 1 verse 18, yung ginawa nila doon ay yung salitang nagkatawang tao, walang nakakita kailanman sa Diyos, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Imbis na ang nakasulat, ang bugtong na anak na sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya, ang nakalagay doon sa salita ng buhay, Biblia po yun, John chapter 1 verse 18, ang ginawa nila, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos anak
Siya ang nagpahayag sa kanya. O ganun po yung nakasulat doon. Talagang talagang inilagay na yung salitang Diyos anak. Pero originally, wala pong nakasulat sa Biblia na Diyos anak. Kailan lang po nabuo yung ganyang formulation? Noong 325 AD at napagtibay, niratified noong 381 AD. So kaya lumalabas na yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila yung tatlong bumubuo sa isang Diyos. Kaya sinasabi rin nila, hindi anya tatlong Diyos yan. Isang Diyos, tatlong persona lang, isang Diyos. Yan na po yung sinasabi doon sa statement of belief, doon sa creed na pinormulate ng Roman Catholic Church noong 381 AD. Kaya si Kristo ay Jesus Christ is in the Godhead. Ang Godhead nila tatlo, Mayroong three members ang Godhead sa kanila. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, itong tatlo raw na ito, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila yung bumubuo sa Godhead. Kaya, sa kanila, Jesus Christ is in the Godhead. He belongs to the Godhead. He is one of the member of the Godhead. So, sa kanila, ang doktrina, Jesus Christ is in the Godhead. Baliktad po sa nakasulat doon sa Colossians 2:9. Yeah. Aba ng introduction ko, mga kapatid. Binigyan ko lang po kayo ng background para maintindihan ninyo yung nakasulat sa Colossians chapter 2, verse 9. Colossians chapter 2, verse 9. Ito yung tanong natin dyan. Is Jesus Christ in the Godhead? Or the Godhead is in Jesus Christ? Ano ang nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 9? For in Him, referring to Jesus Christ, yung salitang in Him, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead. Yeah. Ito pang salitang ito, parang sabi nga ng aming General Superintendent, Reverend David K. Bernard, parang triple redundancy na ito mga kapatid, Kasi binanggit 3 beses, na iisa lang naman ang ibig ipakahulugan, yung salitang Godhead, fullness, Ang sabi diyan, in Him dwelleth all fullness, Godhead. Yung salita na yan, yung salitang all, fullness, Godhead. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Pag sinabi nating all, wala ka ng dyan, wala ka ng hahanapin, lahat na nga eh. Anong sabi? All the fullness of the Godhead. Yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos nasa Kanya. All. Ano pa? Fullness. Pag sinabing fullness, buo na, kumpleto. Ano pa? Godhead. Pag sinabing Godhead, parang yung salitang manhood. Gusto mong malaman ang lahat ng bagay tungkol sa isang lalaki, sa isang lalaking tao, kaya ginagamit yung salitang manhood. Ito naman Godhead. Pag sinabing Godhead, lahat ng impormasyon mayroon tungkol sa Diyos, nandun na sa salitang Godhead. Godhead. So, nandun na sa salitang Godhead. Pero, ginamit pa rin ng Bible ni Apostol Pablo. In Him, kay Kristo, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So, all fullness Godhead. Kung sinasabi nila na yung Godhead ay binubuo ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, lumilitaw na sa doktrinang Trinity, si Kristo ay kabilang lang sa Godhead. Jesus Christ is in the Godhead. Pero sa Bible, hindi po. The Godhead, yung pagka-Diyos,
na kay Kristo. So yun ang ibig sabihin ng Colossians chapter 2 verse 9. No? Buong kapuspusan ng pagka-Diyos na hayag na kay Kristo. Now, kapag pinag-aralan natin, binasa natin ang Colossians, no? Kasi mayroon pong katuwiran na hindi naman anya tumutukoy sa pagka-Diyos yan, yung sinasabi. Kasi sa Ephesians chapter 3 verse 19, tayo anya ay meron namang kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, dahil puspos tayo ni Kristo, Diyos na rin tayo. Ay iba po yung usapan sa Colosas doon sa Ephesians chapter 3 verse 19. Anong nakasulat sa Ephesians 3 verse 19? Ano? Tingnan nga natin kung anong nakalagay sa Ephesians chapter 3 verse 19. Tingnan natin. Galatia, Efeso 3:19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with the fullness of God. No? Na kayo ay malaman ninyo ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ang kaibahan natin doon sa kapuspusan ni Kristo, na yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, kaysa doon sa kapuspusan natin dahil sa pag-ibig ni Kristo ay ito. No? Tayo po, dahil tinanggap natin si Kristo at ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Kristo, kaya tayo ay puspos ng Diyos. No? Puspos tayo ng Diyos. Pero yung kapuspusan ni Kristo, yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Kristo, ay iba po ang tinutukoy doon, sapagkat ang tinutukoy doon, no, yung kumplito buong pagka-Diyos ng Panginoon. No? Kaya nga, pagdating sa verse 10 ng Philippians chapter 2, verse 10, ang sabi doon, we are complete in Him. Kaya, pag binasa niyo po ang Colossians, umpisa po sa chapter 1, makikita natin ang buong pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kasi sa Colossians chapter 1 hanggang sa chapter 2 verse 10, i-describe dyan yung kung sino si Kristo, ano yung kalagayan ni Kristo, kaya bakit sinabi ng Colossians chapter 2 verse 9, all the fullness of the Godhead bodily dwells in Jesus Christ. Bakit sinabi ng verse 10 na we are complete in Him? Kasi kung papansinin niyo po, halimbawa, sa Colossians chapter 1 verse 15, sinasabi po doon na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Verse 16, siya ang manlilikha. Sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. So siya po yung creator ng lahat ng bagay. Verse 17, He is before all things. Siya ay una, higit sa lahat ng mga bagay. Sa verse 17, by Him all things consist. Verse 18, He is the head of the church. Verse 18, He is preeminent in all things. Verse 19, all fullness of Godhead dwells in Him. Verse 20, He has reconciled all things to God. Chapter 2 verse 3, He has all treasure of wisdom and knowledge. Kumbaga yung omniscience nandun sa ating Panginoong Kristo. Verse 5 ng chapter 2, we should have our faith in Him. Verse 6, we should walk in Him. No? Verse 7, we should be rooted and build up in Him. Verse 9, all the fullness of the Godhead bodily dwells in Him. And verse 10, we are complete in Him. And verse 10 ulit, He is the head of all principality and power. Kaya po, pag binasa niyo po ang Colossians chapter 1, no, hanggang chapter 2, klaradong-klarado bakit sinabi ng Biblia na kumpleto na tayo kay Kristo. Ganun katindi ang description ng Bible, ng Colossians sa ating Panginoong Kristo, na hindi naman po i-describe sa atin. No? Hindi po tayo Diyos, o meron dyan nagkiklaim na siya ang Diyos. Delikado po yan. Tayo po, nagkaroon tayo ng tinatawag na nature of God nung tayo po ay tumanggap ng Holy Ghost.
Pero hindi ibig sabihin na dahil tayo ay nagkaroon ng kalikasan. Actually, kabahagi lang naman po eh. Hindi naman po talaga hindi naman po talaga pagka-Diyos yung nasa atin, kundi bahagi, naging partaker tayo ng divine nature. Kailan yan? Nung tinanggap natin ang Holy Spirit. No? Nung tinanggap natin ang Holy Spirit. Basahin ko po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Verse 3. Para lang maintindihan natin na yung tinanggap natin ay naging partaker lang tayo, nakabahagi lang. Yung kay Kristo po kasi, all the fullness of the Godhead. Sa atin, bahagi lang. Ang analogy niyan parang ganito. Halimbawa, yung tubig sa ilog, malinaw na malinaw at pwedeng inumin. Tanong, pwede mo bang inumin lahat ang tubig na nandun sa ilog sa isang inuman lang? Mamamatay ka nun. Diba? Pwede ka sigurong kumuha ng isang pitsil na tubig, inumin mo, o baka nga sa isang pitsil, hindi mo na kayanin eh. So yun ang ibig sabihin ayun ang kaibahan ng kay Kristo buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung buong pagka-Diyos na kay Kristo, hindi siya mamamatay. Pero kung tayo buong kapuspusan ng pagka-Diyos nasa atin, delikado, baka hindi natin kayanin. Tingnan natin sa 2 Peter chapter 3, chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Ang sabi po dito, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Sa wikang English, ang sabi po dito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature. Kaya tayo nakakapamuhay ng may kabanalan dahilan po sa divine nature na binigay sa atin ng Panginoon. Take note po, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay espiritu. So ang ibinigay sa atin na kabanalan, hindi po yung buong kabanalan ng Diyos. No? Ang ibinigay sa atin ay partaker lang po tayo. Bahagi lang yung binigay sa atin. Kaya dahil dyan, nakakapamuhay tayo ng may kabanalan. Okay. So yan po, yan po yung sagot natin doon sa, sa tinatawag na Colossians chapter 2 verse 9. Si Kristo po, hindi siya member ng Godhead. Kagaya po ng doctrine ng Trinity. No? Binasa ko sa inyo yung statement of belief, yung pinormulate na belief noong 381 AD, mayroong isang Diyos na Ama, isang Diyos na Anak, at isang Diyos na Espiritu, pero hindi tatlo ang Diyos. Pero sinasabi, iba yung Diyos na Ama, iba yung Diyos na Anak, iba yung Diyos na Espiritu. Pero hindi na tayo pwedeng magsabi na tatlo ang Diyos. Yung Ama Almighty, yung Anak Almighty, yung Espiritu ay Almighty. Pero hindi niya pwedeng sabihin na tatlong Almighty. Parang nakakahilong yan mga kapatid. Pero yan po ang doktrinang pinormulate noong 381 AD. Na ngayon, ipinagtatanggol po ng maraming nagtuturo. Nakisyo yan daw po ay nasa Biblia, yung doktrinang Trinity.
Mga kaibigan at mga kapatid, binasa ko po ang Biblia. Kahit kayo, nagbasa kayo ng Biblia, wala pong Trinity na mababasa sa Biblia. Bakit? Ang doctrine of the Trinity, ito po ay ginawa lang, pinormulate lang, binuo lang po yan noong 381 AD. At sino ang nanguna dyan? Roman Catholic Church. Kaya yung doctrine ng Trinity, yan po ay doktrina ng Roman Catholic Church. Hindi ba kayo nagtataka? Pareho yung doktrina ninyo sa iba, ay sa Catholic. Nagbabaptize Father, Son, Holy Spirit. Ang kaibahan lang, Catholic binyag. Kayo nagbabautismo rin, lubog sa tubig. Pero, parehong doktrina. Aralin ninyo, pareho yung doktrina. No? Ano lang ang inalis ninyo? Inalis nyo lang yung mga idols, mga larawan, hindi lang nagro-rosary, no? Iba pang mga practice. Pero ang doktrina, parehong-pareho. Bakit? Yan po ay pinormulate noong 381 AD. Wala po yan sa Bible. Kaya, wag po kayong maniniwala na si Kristo ay member of the Godhead. Jesus Christ is one of the Godhead. Hindi po ganun. Ang nakasabi sa Biblia, nakasulat sa Biblia, all the fullness of the Godhead dwells in Jesus Christ. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead. So yan po yung sagot natin doon sa Colossians chapter 2, verse 9. Amen. Alright. So mayroon tayong mga listener ngayon, Praise God. Si Brother Michael, sa Davao, praise God, watching again, amen, sa pagtuturo po ng inyong lingkod. Maraming salamat, Brother Michael, Sister Liana, at sa inyong anak, ingatan po kayo ng Panginoon dyan, at Sister Irene, amen, praise the Lord. Alright, so salamat sa ating Panginoon. Sister Irene, yan, nandito, Irene Rasilis is watching. God bless you po, Pastor Rani. Yeah. So God bless, Sister Irene. Amen. Medyo ingat-ingat lang ang kalusugan, bantayan sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Sister Alma and Brother Dan, dyan po sa sa Magaraw, sila po ay nakikinig sa atin. Amen. Si Brother Balong, praise God, Long, salamat sa Panginoon. Si Brother Emmanuel, Emmanuel, for short, long. For short, long. Amen. Matagal ko po itong nakasama sa church. Napakasipag na bata po nito. Tatay na rin ito ngayon, si Brother Balong, So siya po ay nandyan sa Olongapo. Kahit papaano sa tulong ng Panginoon, sa ganitong pamamaraan ay nagkakaroon tayo ng communication, at kumbaga sa ay connection sa pamagitan ng pag-aaral na ito. Rin si Flores po, God watching again. We love you po. I thank you po sa inyo. Amen po. Praise God. Brother Marvin Romero, praise the Lord. Kasama rin po nating nakikinig. Ayan. At patuloy po, mga regular listener na po natin ito. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Balong, we only have one God in that is Jesus Christ. Okay? Sister Eden Cordes, dyan po sa may San Felipe, nakikinig sa atin. Talagang tayo sa Word of God dahil naka-quarantine naman tayo lahat. Pero salamat sa opportunity na makapagturo ng salita ng Panginoon. Sister Cecil Enriquez, nakikinig po sa atin. Praise God, Pastor. Amen. And then si Sister Maricar Martonya, amen, nakikinig po sa atin. So maraming salamat sa pakikinig po ninyo ng salita ng Diyos. Pwede po kayong magpadala ng mga tanong na pwede nating i-discuss ngayon pong hapon. Pwede po kayong mag-message sa akin. Pwede po kayong magbigay ng magpadala ng inyong mga katanungan. Ang topic natin na pwedeng i-discuss dito ay tatlo. Una, yung tungkol sa salvation. Pangalawa, tungkol sa pagka-Diyos.
At pangatlo po ay tungkol sa Christian living, no? So, yan pong tatlong ano na yan, topic, no? Pwede po nating pag-usapan yan dito po sa programang ito natin sa New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world, no? So pwede po nating pag-usapan yan. At nakakatuwa sapagkat itong ganitong pagtuturo dito po sa programang ito, online, Facebook mga kapatid, ay isang pamamaraan po ito ng Diyos para ma-reach natin yung ating mga kaibigan na hindi po ganito ang pananampalataya, ano? So kaya napakaganda na mag-aral tayo ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos, no? Praise the Lord. Yeah. All right. So dahil diyan ay ayan, ito na po yung message sa atin, ano? Pastor, naka-tune in po kami, si Brother Ropo. Praise God po. Joseph Cielo po, tugang ni Sister Apple po yan. Iyon, si Joseph, ano? Si Brother Joseph, no? So, salamat na nakikinig po si Brother Joseph sa atin, nakikinig sina Brother Ropo dyan sa may Balatas, ano? At itong si Brother Joseph, parang marami itong tanong tungkol sa Godhead, sa pagka-Diyos. Yan. O pwede po kayong magpadala ng inyong tanong. Any question regarding Godhead, pwede po nating sagutan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, no? So pwede po nating sagutan yan. Any question regarding salvation, any question regarding Christian living, pwede po nating sagutan sa tulong po ng ating Panginoon. Wag lang po mga tanong sa math at saka science, ano? Sa science, kumbaga. So hindi po natin, hindi tayo gaanong pamilyar dyan, ano? Okay, so hindi po tayo gaanong pamilyar dyan. Pero kung ang pag-uusapan po natin Godhead, salvation at Christian living, ayan, pwede po tayong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Okay, so yaman din lang naman mga kapatid na nabanggit na natin ang tungkol sa Godhead at ito yung naging katanungan sa atin ng ating viewer, no, listener. Pwede naman po akong magbigay sa inyo ng ng lesson ngayon na para tayo magkaroon ng tinatawag po na kaalaman patungkol sa Diyos, no? Para makilala natin ang Diyos kasi importante po, no? Isa sa requirements o kailangan para tayo po ay maligtas ay makilala po natin ang tunay na Diyos. Yan. Tingnan po ninyo ang nakasulat sa John chapter 17 verse 3. Ito po ang mababasa natin, ano? Gaano ba kahalaga yung makilala ang tunay na Diyos? Ano po ang magiging resulta or epekto pag nakilala natin ang tunay na Diyos? John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Para daw po magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangang makilala natin ang iisang Diyos na tunay. Pangalawa, kailangan ding makilala natin, no, yung sinugo ng Diyos. Sino yun? Si Jesus Christ. So ang sikreto po para magkaroon o isa sa mga kailangan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan ay makilala natin ang iisang Diyos na tunay. At makilala natin yung sinugo ng Diyos, si Jesus Christ. Yan. So, sa pamamagitan niyan, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, para maging malinaw, no, at maging madali ang pagkakakilala sa Diyos, meron lang tayong 4 basic question na sasagutan. Pag nasagot natin ito, madali na yung mga malalalim na tanong pagdating sa pagka-Diyos. Meron akong kaibigang teacher dyan sa Kamhay.
Amen. Si Pipo, ebanghelista, isa po siyang announcer sa radyo, at isa po siyang teacher dyan sa Camarines Sur National High School. Kaibigan ko po yan. Meron siyang tanong sa akin noon. Ang sabi niya sa akin, naalala ko mga 1999 siguro, nung ako po ay nag-i-evangelism dyan sa Piña, Francia. Pinuntahan ko yan dahil kaibigan ko po yan. Pati si Rolly Apolinar, kaibigan ko po yun. Ngayon, ang sabi niya sa akin, nung nagkaroon kami ng pag-uusap sa Biblia, kasi yung kanyang pananampalataya ay kahawig nung binanggit ko kanina, no? Although ibang religion din po siya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, Brad, kung si Jesus ang Ama, bakit nung nakapako siya sa krus, nanalangin siya, at ang kanyang sinisigaw roon ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why hast thou forsaken me? Sabi ko sa kanya, alam mo sir, yung tanong mo, madali lang sagutin yan. Kaya lang, pag hindi mo alam ang basic teaching ng Godhead, mahirapan kang intindihin yan. Kahit ngayon, kaya kong sagutin ka ako yan. Ipaliwanag ko sa iyo. Pero kapag hindi mo alam yung basic, mahirapan ka. Hindi mo mauunawaan ang turo ng Biblia. Kasi may mga parang contradiction yan eh. No? Parang lang. No? Pero hindi naman talaga contradiction. So kaya ang pinaka-the best kako, sir, ay dapat po kako ay alamin muna natin yung basic teaching ng Godhead. No? Basic teaching ng Godhead. Para nang sa ganun, madali na nating maunawaan. Halimbawa, kagaya mo kako, teacher ka. No? Alam naman natin, sa mathematics, maraming mga level yan kung anong klase ng math na ang panag-uusapan dyan. Ano ba yung mga math natin dyan, mayroon tayong college algebra, integral calculus, ano pa? Differential calculus, iba yan sa calculus. Mas mataas, meron ka ko, nung nag-aaral ako ng college mga kapatid, meron kami tinatawag na math of investment. Kasi sa accounting po tayo noon na sinusubukan nating mag-aral noon, accountancy. So meron kaming math 19 or math of investment. Matataas na klase na ng math yan. Pero saan yan nag-umpisa? Yung mathematics, saan nag-uumpisa yan? Doon lang sa apat. Ano yung apat? Addition, subtraction, multiplication, and division. Pag hindi mo alam yung apat na yan, basic teaching sa mathematics, may rapang ka dyan. Sa accounting, ang accounting, madali lang yan. Addition, subtraction lang yan eh. No? Yun lang ang dyan eh. Yun lang naman ang dyan eh. Pero pag hindi mo alam yung basic, may rapang ka. The same sa Godhead. Yung mga malalalim na tanong natin, kung si Kristo niya ang Diyos, bakit siya nag-pray sa Diyos? Kung siya na yung Diyos, bakit siya nag-pray sa Diyos? Kung siya yung Ama, bakit siya nag-pray sa Ama? Di ba? Kung si Kristo niya Diyos, bakit kung si Kristo niya ang Ama, bakit nanalangin siya sa Ama? Bakit tumawag siya sa Ama? Kung si Kristo ang Ama. Alam niyo po, yung mga tanong na yan, madali lang sagutan yan. Basta makuha na muna natin yung basic. No? So kaya tuturuan ko po kayo ng basic sa Godhead. And then pagkatapos niyan, palalim tayo ng palalim. No? Kagaya halimbawa ng mga tanong, nung si Kristo ay binautismuhan, merong boses na nandoon sa langit, no? Na nagsasabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito yung sinisinta kong anak. So mayroong tinig sa langit, mayroong anak, mayroong Kristong binabautismuhan, at mayroong Holy Spirit sa anyong kalapati na lumapag kay Kristo. Kung ang Ama niya si Kristo, bakit may tinig galing sa langit? Ayan na nga po, kapag hindi natin alam yung mga basic teaching tungkol sa Godhead,
malilito po talaga tayo dyan. Pero pag alam mo yung basic teaching sa Godhead, madali lang po yan. So meron tayong 4 basic question na tatalakayin, i-discuss ko po sa inyo isa-isa, and then pag alam nyo na po yan, saka na tayo pupunta sa mga malalalim na aral tungkol sa Godhead. So for the meantime, yun muna dapat ang maunawaan natin, yung 4 basic question. Ano yun? Unang tanong mayroon ba talagang Diyos? O dapat masagot yan sa atin, mayroon bang Diyos? Pangalawa, ano ang Diyos? Pangatlong tanong, ilan ang tunay na Diyos? Bakit tunay, Pastor? Kasi maraming Diyos eh. Maraming Diyos. Pero kapag yung Diyos na totoo na, dapat ang tanong natin, ilan ang tunay na Diyos? Totoo ba, Pastor, na marami ang Diyos? Basahin ko muna sa inyo, patikim-tikim lang muna tayo ng konti. Unang Korinto, Kapitulo 8, talatang 5. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Yan. So mayroon pong nakasulat sa Biblia, maraming mga Diyos, maraming mga Panginoon. Yan. So kaya pag ang tanong mo, ilan ang Diyos? Ay ang sagot ng Biblia, maraming Diyos. Pero kung ang tanong, ilan ang tunay na Diyos? Lagyan nyo ng tunay, no? Although, actually, sa turo ng Biblia, pag sinabi mong isang Diyos, isa lang talaga yan. Kaya lang, dahil may mga nagtuturo ngayon masyadong technical, so kaya nililinaw natin na yung isang Diyos, ang tinutukoy natin, yung isang tunay na Diyos. Kasi meron ng mga nagtuturo ngayon, ang Diyos daw ay pwedeng maging kasing dami ng isang barangay. Halimbawaan niya, yung sinabi doon sa Awit, chapter 82, no? Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Kapisanan ng Diyos. Maramihan niya yan. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ayan na, no? Marami na kasing maging mga technical masyado pagdating sa turo. Kaya nililinaw natin na yung isang Diyos, ito po ay ang tinutukoy natin yung isang tunay na Diyos. So ang pangatlong tanong, ilan ang tunay na Diyos? At pang-apat, sino ang tunay na Diyos? So ito pong 4 na ito po yung tatalakayin natin. Siguro sa mga susunod na pagtalakay natin, next week, o umpisa po bukas, dahil araw-araw naman tayo nagtuturo dito po sa Facebook Live, mga kapatid, alang-alang ito ay para sa mga kapatiran at sa mga hindi mananampalataya na nakikinig po sa atin. So siguro merong, halimbawa, 2 araw magtuturo ako tungkol sa salvation, 2 araw magtuturo ako tungkol sa Godhead, 2 araw magtuturo ako sa Christian living. At yung linggo, halo-halong turo na. So yun po siguro ang gagawin. Subukan natin yan, para mabigyan din natin ng pagkakataon yung mga gustong-gustong malaman yung mga aral ng Biblia tungkol sa pagka-Diyos. So para sa ngayon, mga kapatid, bigyan ko muna kayo ng 4 na introductory study. Ito pong 4 basic questions sa Godhead, sa pagka-Diyos. Kailangang ma-establish sa atin. Ito po'y foundational. Ano yung 4 na tanong na dapat masagutan? Number 1, mayroon bang Diyos? Pangalawa, ano ang Diyos? Pangatlo, ilan ang tunay na Diyos? At pang-4, sino ang tunay na Diyos? So sasagutan po natin yan sa mga susunod. Amen. Okay, mayroong tanong dito, tanong ni Sister Arlene. Pwede pa po magtatanong? Pinapatanong po kasi nila, kailangan po ba i-baptize ulit para maligtas ang kaluluwa? Tanong po yan, kanhipag ko. Thanks po. Opo, ang taong hindi na-baptize sa tamang paraan, dapat i-rebaptize. Halimbawa, yung bautismo sa iyo,
ay nung bata ka pa, ang tawag nga nila niyan ay binyag. Bininyagan ka, binuhusan ng ulo mo ng tubig. Hindi po tamang bautismo yun. Bakit? Ang bautismo po ay simbolo ng paglilibing. Kaya ang tao kapag binabautismuhan, inilulubog sa tubig. Roma 6:3 hanggang 4. Ang nakasulat po doon, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga binautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. And then Colossians 2:12, nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. So kaya kung ang bautismo sa iyo ay binyag o yung binuhusan yung ulo mo ng tubig, hindi po yun yung tamang bautismo sa Biblia. Pangalawa, kung ikaw ay binautismuhan, pero nung binautismuhan ka, ang ginamit na pangalan or binanggit na pangalan sa pagbabautismo, halimbawa, Arlene Tendinilla, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mali rin pong bautismo yon. Hindi po tama yun. Dapat i-rebaptize ka. Bakit? Sapagkat yun ay utos ni Kristo. Huwag mong gawin, huwag mong ulitin ang utos ni Kristo. No? Gawin mo. Paano nagagawa or paano ginanap ng mga apostol yung utos ni Kristo na magbautismo? Binautismuhan nila yung mga taong nanampalataya sa pangalan ni Hesukristo. So para maligtas, kailangan kang i-rebaptize. Meron bang talata, Pastor, nagpapakita na yung maling formula sa baptism ay dapat i-rebaptize? Meron. Sa Acts chapter 19 verse 1 to 7, yung mga alagad ni Juan Bautista, ilan po sila? 12 po sila. Sabi ng verse 7, 12 po sila, no? 12 sila na mga alagad ni Juan Bautista. Tinanong sila ni Apostol Pablo, tinanggap nyo na ba ang Espiritu Santo mula nang kayo ay manampalataya? Anong sabi ng mga alagad ni Juan? Hindi pa. Hindi namin alam na may ibinibigay na Espiritu Santo. Sabi ni Pablo, kung gayon, sa ano kayo binautismuhan? Sa bautismo ika ni Juan. So mga original Baptist ito. Mga baptize sa bautismo ni Juan. Pasensya na sa mga kaibigan kong Baptist, ang original Baptist po, yung mga alagad ni Juan, binautismuhan ni Juan Bautista. Pero anong sabi ni Paul sa mga alagad ni Juan Bautista? Si Juan nagbabautismo ng tubig, tanda ng pagsisisi, na sinasabi sa hulihan, sinasabi na doon kayo magsisampalataya sa dumarating sa hulihan ko, sa makatuwid bagay kay Kristo Jesus. Anong sabi sa verse 5? Pagdating sa verse 5, ang sabi ng Biblia, nang marinig nga nila ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Expired na, wala nang bisa yung bautismo ni Juan. Hindi na yan ang bautismo ng Kristyanismo. O hindi yan ang bautismo ng pagiging tagasunod ni Kristo. Ano ang bautismo ng pagiging tagasunod ni Kristo? Sa pangalan ni Hesukristo. Kaya nga, Kristiyano bautismado ka sa pangalan ni Kristo. Galatia 3:27, sino mang sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Kaya ka Kristiyano. So dito po sa tanong ni Sister Arlene, pinapatanong ng kanyang hipag, dapat po, kinakailangang i-rebaptize, i-rebaptize uli para maligtas. Ang makapagliligtas po kasi sa atin, yung baptism in Jesus' name. Kasi doon sa baptism in Jesus' name, may kapatawaran sa kasalanan, amen, mayroong kaligtasan, at yan ang tamang pagganap sa utos ni Kristo. Lahat ng inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong sa lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Pastor, kanino ako magpapabaptize, magpaparebaptize? Sa pastor na baptized din in Jesus' name. Huwag kang magpabaptize doon sa hindi naman baptized in Jesus' name. Walang bisa yon. Walang kapangyarihan yon. Kumbaga parang ganito. Gusto mong magkaroon ng 100 pesos.
Merong taong lumapit, bibigyan kita ng 100 pesos. Eh, ang pira niya, sa bulsa niya at sa wallet niya, 20 pesos lang. Makakatanggap ka ba sa kanya ng 100 kung ang pera niya 20 pesos lang? Hindi. The same doon sa baptism. Sa baptism, hindi pwedeng magbautismo yung hindi nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat i-baptize muna yan in Jesus' name. Kung hindi pa yan nabaptize, i-rebaptize yan in Jesus' name. Kung nabautismuhan siya sa ibang pangalan, dapat i-rebaptize in Jesus' name. So yan po ang sagot natin, Sister Arlene, doon sa iyong katanungan. So hopefully, naintindihan po natin, yung, meron pa bang tanong wa? Sister Eden. Oh, Sister Eden, mayroong tanong. Ano yung tanong dyan? Ha? Tama po ba yung paniniwala na once you are saved, you are always saved? Ay, hindi po. Pag naligtas ka, forever ligtas ka, babasa tayo ng talata. No? Para maging malinaw sa atin. Kasi mayroong pagtuturong ganyan eh. Once na tinanggap mo niya si Kristo, ligtas ka na. Kahit gumawa ka pa ng kasalanan. Ay nako, tinuturuan nating magkasala ang tao niyan. At tinuturoan nating maging mababaw yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Ang tao pong tumanggap kay Kristo, dapat nagdi-decide, hindi na gumagawa ng kasalanan. No? Sa John chapter 8 verse 11, ano po ang sinasabi sa atin ng Biblia? Sinabi niya, wala sino man Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Go and sin no more. Huwag ka nang magkasala. Paano kung tinanggap mo nga si Kristo, gumagawa ka rin naman ng kasalanan? Hindi maliligtas yun, no? Tingnan natin ang karagdagang talata dito po sa unang Juan, kapitulo 3, no? 1 John chapter 3 verse 8. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa kanino raw po? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kung sa dyablo ka, ligtas ka ba? Kung ikaw naman ay ligtas, tapos mayroong gumagawa ng kasalanan sa dyablo, no? Pagpasok mo sa langit, nandoon din yung gumagawa ng kasalanan sa dyablo. Baka hindi ka tumagal doon sa langit, nandoon yung mga sa dyablo eh. So pag ikaw ay pinatawad sa kasalanan, nananampalataya, nagsisi, na-baptize in Jesus' name, ang susunod na gagawin mo, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Yung anak ng Diyos, hindi nagkakasala. Meaning, hindi na nagpa-practice ng kasalanan. Kaya paano nating sasabihin na once you are saved, meaning, nung tinanggap mo si Kristo, forever ligtas ka na. Ay, hindi po tama yun. Hindi po yun totoo. Unfair naman yun sa mga nagsisikap mamuhay ng may kabanalan. No? Unfair yun. Bakit, Pastor? Ang mananampalataya ba dapat mamuhay ng may kabanalan? Of course. Kailangan tayong mamuhay. Anong sabi ng Panginoon? Magbabasa ulit ako ng talata. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ang sabi ng Biblia, sapagkat yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan ang turo ng Biblia. Pag tinanggap mo si Kristo, dapat ang gagawin mo, mamuhay ka ng may kabanalan. Anong sabi ng Hebreo 12:14? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kita mo? Pag tumanggap ka kay Kristo, no, na-save ka na,
Kailangang mamuhay ka ng may kabanalan. Now, ang salvation po, meron niyang tinatawag na 3 tenses of salvation. Merong past, present, and future salvation. Tatalakayin ko po yan. Huwag nating sabihin na tinanggap na natin si Kristo, ligtas na tayo. Meron pa pong sinasabi ang Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Meron pang sinasabi ang Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Merong sinasabi ang Biblia, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Diba? So, kailangan pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, manatili ka sa aral ni Kristo. Dapat mamuhay ka ng may kabanalan. Kasi yung hindi manatili sa aral, hindi maliligtas yun. Hindi po maliligtas yun. Yan ang sabi ng unang Korinto 15:1 hanggang 4. Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Iingatan po. Yan. So yun po ang sagot natin doon sa tanong ni Sister Eden, na once saved, always saved. Wala pong ganyang turo sa Biblia. Wala pong ganyang turo sa Biblia. Pwede kang mapahamak. Kaya nga mayroong tinatawag na backsliding. May mga tao talagang nagbabackslide. May mga taong tumatalikod. May mga taong humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Anong sabi ng Biblia? Ang magpapatuloy hanggang sa wakas, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kung mayroon pa tayong dapat pagtiisan. Ngayon nga, nag-uumpisa na yung pagtitiis natin. Hirap na hirap tayong lumabas sa barangay. Ganon din ang salvation. May mga pagtitiisan po tayo. Amen? So yan po yung sagot natin doon sa tanong. Praise the Lord. Meron pa ba? Meron pa bang tanong? Yan. Si Brother Joshua kasama natin yan. Praise God. So, yung pong prinsipyo, paniniwala na once saved, always saved. Once you are a son, you are always a son. Once you are born, you cannot be unborn. Hindi po pwedeng i-apply sa paglilingkod sa Diyos yan. Amen. Ligtas ka kung manatili ka. Amen. Kailangan nakakapit ka. Sabi ng John chapter 15, dapat nakakapit tayo, hindi hiwalay. Amen. At mayroong salitang sinasabi ang Biblia diyan, mga kapatid, na yung minsan na siyang tumanggap sa Panginoon, tapos bumalik sa kasalanan, katulad daw po siya ng isang baboy na pinaliguan, matapos paliguan, bumabalik sa pusali. Katulad siya ng aso na matapos sumuka, yung kanyang suka, kinakain niya. At yung gumagawa ng kasalanan na paulit-ulit na ginagawa, ang sabi ng Hebreo, wala nang haing natitira pa. Ihahandog para sa ginagawa niyang kasalanan. So, anyway, tatalakayin din natin yan. Kaya nga sa Christian living, yan po yung mga tanong. Yan yung mga tanong pagdating sa Christian living. So, at least ngayong hapon, mayroon tayong 3 nasagutan. Yung tanong tungkol sa, Colosas 2:9, nabigyan natin ng background ang ating mga kababayang nakikinig tungkol po sa paglitaw ng doktrinang Trinity, initially noong 325 AD and officially, dahil ito po ay niratify, pinagtibay noong 381 AD. Yun po yung naging doktrina ng Roman Catholic Church na pinalaganap at tinangkilik ng maraming religion ngayon. Wala pong ganyang doktrina sa Biblia. Yan po ay nabuo, pinagtibay, isinabatas lang noong 381 AD. Amen. So yung pangalawang tanong, dapat bang i-rebaptize yung tao para maligtas? Ang sagot natin doon, pag mali yung bautismo, yung mali yung paraan, hindi lubog sa tubig,
At kung hindi binanggit ang pangalang Jesus, kung hindi siya baptized in Jesus' name, dapat pong i-rebaptize. Tama ba yung doktrinang once saved, always saved? Wala pong ganyang doktrina sa Biblia. Ano? Walang ganyang doktrina sa Biblia. Ang doktrina sa Biblia, pag ikaw ay naligtas, amen, ipagpatuloy mo yung tamang paglilingkod sa Diyos. Mamuhay ng may kabanalan, huwag nang gumawa ng kasalanan. No? Dahil hindi garantiya yung tinanggap mo si Kristo, tapos gagawa ka ng kasalanan, magiging pabaya ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi po garantiya yun. Mayroong present salvation at mayroong future salvation. Ang tawag ng Bible sa future salvation is glorification. No? Glorification. So, tatalakayin natin yan, ano? Sa Christian living, yung 3 tenses of salvation. Past, present, and future. Yung initial salvation, continuing salvation, at saka glorification. Tatlo po yan. Amen. So maraming salamat sa inyong mga tanong at purihin po ang Panginoon. Hanggang dito lang muna siguro tayo dahil meron pa tayong trabaho bukas. Ano? Yeah. Yan. Meron ditong sagot yung isa nating listener, ano? Praise God. Ruel Queres, yan, or Queres. Magandang gabi po sa inyo, kapatid. Ako na lang po muna ang sasagot sa tanong mo. Hindi po yan tama. Kaya yung mga naniniwala ng ganyan, hindi sila natatakot bumalik sa kanilang mga kasalanan kasi nga, ang kanilang katwiran, pag nagbigay daw ng kaligtasan, hindi bigay bawi. Tama, ano? Ito yung, kasi ina-accuse tayo na tayo raw hindi nakasisiguro sa kaligtasan. Sino nagsabing hindi nakasisiguro sa kaligtasan? Unang-una, nanampalataya tayo kay Kristo. Pangalawa, baptize tayo in Jesus' name. Iingatan lang natin, ipagpapatuloy lang natin yung ganong kalagayan. Ang Diyos hindi nagbibigay at binabawi, no? Amen. Hindi niya binabawi yung kaligtasan sa atin. Ikaw lang, kung ayaw mo na sa kaligtasan, walang magagawa ang Diyos. So mayroong tinatawag na universal will ang Diyos. Ano yon? Lahat ng tao gusto niya makaalam ng katotohanan at maligtas. Sabi ni Paul yan kay Timothy. Kalooban ng Diyos na lahat ng tao makaalam ng katotohanan at maligtas. Pero kung ikaw ang ayaw, walang magagawa ang Diyos niyan. Ayaw mo, meron tayong free will. So kaya tama po ito, no? Na mali pong katwiran yan, no? Kaya hindi sila natatakot niya na bumalik sa kasalanan. Ayaw nga nilang mamuhay ng may kabanalan. Bakit? Kasi, yan ang prinsipyo nila. Pero alam niyo yung ganyang prinsipyo, galing po yan doon sa isang religious leader. Ano? Kung kilala niyo si John Calvin, kaya nagkaroon ng ganyang doktrina dahil kay John Calvin. Bakit? Anong ginawa ni John Calvin? Kasi po si John Calvin ang nag-utos na patayin yung Spanish theologian na si Dr. Michael Servetos. No? Dahil ang ginawa itong si Dr. Michael Servetos, ang utos niya, dahil influensyado niya yung gobyerno, no? Doon sa anong lugar ba yun? Yung kay John Calvin sa Switzerland, no? Influensyado niya yung gobyerno. So, na-convict nila itong si Dr. Michael Servetos. Kaya dahil ano yan si John Calvin kasi Trinitarian yan itong si Michael Servetos ay apostolic believer ito. Siguro takot si John Calvin na madala yung doktrina ng apostolic doon sa Switzerland, kaya yun ang ginawa niya. Kaya nung si John Calvin, si Michael Servetos ay nakitang nagsimba sa isang simbahan, ayun, naipahuli po itong si Dr. Michael Servetos. At siya po ay nahatulan, sinintensyahan ng kamatayan. So yung kamatayan sa kanya ay pugutan siya ng ulo.
Ang problema, ang ginawa ng mga executioner, sinunog siya ng buhay. Basahin niyo po yan sa history. Dr. Michael Servetos, isang Spanish theologian na ipinapatay ni John Calvin. Kaya dahil nagpapatay siya, nag-establish siya ng doktrina na one saved, always saved. Para pagtakpan yung ginawa niyang pagpatay, kay Dr. Michael Servetos. Yan. Ay, hindi po ako natatakot na sabihin yan. Totoo yan, nasa history yan. Kaya si John Calvin, nagpapatay po yan ng inosente at tapat na Kristiyano. Sino yun? Si Michael Servetos. Dr. Michael Servetos. Kaya lumitaw kaya di ba mayroong doktrina na tulip? Yung 5 points of Calvinism, at isa dyan sa 5 points of Calvinism dyan, yung one save, always save. One save, always save. Isa yan, doon sa tulip na doktrina nila. So, darako tayo dyan. Lalalim tayo sa pag-aaral. Sigurado po yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Pero, umpisan natin sa basic. So, maraming salamat sa mga nag-participate, sa lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, at mga kamanggagawa na nagpa-participate po sa ating Facebook Live Bible Study. Marami pong salamat sa inyo. Ipag-anyaya po ninyo itong pag-aaral na ito. At kung may mga tanong, pwede po kayong magpadala ng tanong. Amen? Yan. At sasagutin po natin yan